Dahil sa krisis sa Middle East, nag-anunsyo na rin ng pansamantalang taas pasahe ang ilang shipping company. May unang balita si Darlene Kai. Sa kapuluang gaya ng Pilipinas na marami ang umaasa sa mga barko, masakit para sa ilang pasahero ang pagtaas ng pamasahe ng ilang shipping company. Sa Cebu City, nag-anunsyo ng pansamantalang fare increase ang ilang shipping company. May mga anunsyo rin ng pansamantalang suspensyon ng ilang biyahe bilang pagtitipid sa krudo. Ayon sa Maritime Industry Authority o Marina, bagamat karapatan ng mga operator na ayusin ang kanilang mga passenger at cargo rate alinsunod sa Republic Act 9295, may patakaran dapat para rito. Pwede ang hanggang 20% na taas pasahe pero sa gitna lamang ng krisis at dapat maaga ang pag-abiso. Kailangan po nila na inform ang Marina at ang publiko. Kailangan po ng publication pag ang trading route ng isang barko ay sa interregion, dapat yung mga affected na mga regions ay kailangan po nilang magpa-scale doon ng mga new rates po nila. 2 weeks po ang requirement ng publication for upward rate adjustment. At bukod sa taas pasahe ayon sa Marina, dapat mag-abiso rin agad ng bawas pasahe ang mga shipping firm oras na magbawas presyo ang krudo. Kailangan din po nilang mag-post ulit ng adjusted rates. Ito na po yung bumabang rates pero it will take effect immediately. Sa Batangas, may shipping company na magtataas ang pamasahe sa Roro sa rutang Batangas-Calapan simula March 23. May taas pasahe rin sa iba pang ruta. Maaga man ang abiso, dismayado pa rin ang ilang pasahero sa Batangas Port. Masyado siyang mabigat sa bulsa, pero wala namang choice. Ang jeepney driver namang si Jesus nag-aalala sa pag-alagwa ng presyo ng petrolyo. Noong isang linggong araw, 500 piso kada araw na agad ang natapyas sa arawan niyang kita. Ano pa raw ang matitira kapag may panibagong dagdag singil? Tigil muna biyahe pag hindi na kinaya. Dahil? Wala nang kikitain yun. Apply muna sa ibang trabaho kung anong pwede. Ang grupong Manibela ipoprotesta sa linggong ito ang patuloy na taas presyo ng langis. Kung ganito po lagi ang pahayag ng ating gobyerno nang wala pong solusyon na nakikita, kasi parang inaabangan na lang natin na tumaas at pasanin yung hirap nitong dulot ng giyera sa Middle East. Sabi nila, panahon na raw para sa pisong provisional fare increase. Bakit pa naman kami bibiyahe, mamamasada kung malulugi lang din naman po kami. Sana maunawaan ito ng ating mga kababayan. Okay lang kasi malulugi naman yung mga driver natin kung hindi sila magtataas ng pamasahe. Mabigat din po kasi wala naman kami magagawa. Sa ngayon, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Energy sa mga oil company para sa pagpapatuloy ng fuel discount program sa mga motorista, lalong-lalo na sa mga PUV driver, TNVS driver at delivery riders. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News.